po, simple pong binanatan ni Marcoleta itong Duterte Act. Ano ba itong Duterte Act? Ito po yung kay Amy Marcos. Panukalang batas po ni Amy Marcos na nagsasabi na yung pong extra rendition ay bawal. At kung ito po ay bawal, paparusahan ng pagkakakulong yung magsasagawa ng extra rendition o yung mga tao na yung mga tao na dadakip ng mga Pilipino at dadalhin sa ibang bansa. So yan po yung pinakalaman niya, no? Pero pasimple pong binanatan ni Senator Marcoleta yan kasi kita nyo, may natututunan tayo, makinig lang tayo kay Marcoleta, no? Kasi po, alam ninyo, ang purpose pala ng paggawa ng batas ay para makinabang ang nakakaraming mga Pilipino, di ba? Yung para po sa lahat. Ang tanong niya nga, eto bang nangyari kay Tatay Digong mauulit pa sa marami? Kumbaga, hindi ka gagawa ng batas para sa isang individual. In fact, pag napasa po yan, hindi na po makikinabang si Tatay Digong dyan. Eh ngayon po, sino pa po pa makikinabang yan? Meron pa ba po bang susunod na gagawin uli yung same mistake na ginawa nila? Di po ba? Kaya, siguro in 100 years, ayon nga kay Marcoleta, baka sa loob ng 100 taon, hindi na maulitan. No? Na meron tayong pinuno, meron tayong pinuno na dadalhin o merong isang Pilipino na isosurrender kasi in the first place mali po paglabag na po sa batas kasi may batas na po tayo rito na lahat ng dito dapat kahit po yung mga paglabag po sa international humanitarian law kung yun po ang gustong palabasin, no? Dito dapat nililitis sa Pilipinas. So in the first place, paglabag na po yan sa batas ng Pilipinas, yung dalhin mo yung isang tao, isang mamamayan sa ibang bansa para doon litisin. Sa usapin naman ng ICC, meron tayong yung complementary, di ba? Kung nililitis na rito o priority yung paglilitis dito sa Pilipinas, maliban na lang kung idedeklara natin, kasi wala bang batas na pwedeng maglitis kay Pangulong Duterte? Meron. Kung gusto nila international, meron tayo yung binabanggit lagi ni Boying yan. Yan yung posibleng nilabag ni Duterte. Pero ang hindi sinasabi diyan nung panahon na naririnig natin si Boying, ang hindi binabanggit yung international crime na yan, humanitarian crime na yan, hindi niya binabanggit na dito rin dapat sa Pilipinas nililitis yan. No? Maliban na lang kung tumanggi yung mga korte rito. Ayaw namin pakialaman yan. Hindi namin kaya yan. Doon lang po papasok yung International Criminal Court. Wala naman pong tumatanggi. Wala po tayong nabalitaan tumanggi at walang aktual na tumanggi na korte na litisin dito si Tatay Digong. In fact, wala po silang sinampang reklamo dito tungkol sa war on drugs kay Tatay Digong. Kaya hindi po nililitis. Hindi po obra na yung last resort, yun yung first resort natin. ICC agad. Kaya po, mas magandang way, hindi ka na, kasi mahaba pa po yung batas Mahaba pa po yung paggawa ng batas. May first reading, second reading, third reading. No? Tapos, wala naman pong ganong makikinabang yan. Malabo nang ulitin Pwera na lang kung gusto nilang pukpukin yung ulo nila sa bato, uulitin mo yung maling pagdakip. Halimbawa, isusunod mo si bato. Di ba? Una, nakahanda na si bato. Ikalawa, guguluhin nyo lang yung di ba? Meron na nga nakabinbin na kaso. Yun po yun. Ngayon, eto po.
Kaya ang ganda po ng resolusyon ni Marcoleta. Ano po yung kanyang twin resolution na balak niya yatang isampa ngayong Lunes? Ang una niyang resolution, ideklarang illegal ang pagdakip kay Tatay Digong. So kung nag-resolution po, inaprubahan po ng Senado, preventive po yun. Nagdeklara na nga yung Senado. Ngayon, yung mga tututol po dyan, pwede po nilang ilapit yan. Yung resolution na yan na tinututulan nila, pupunta sila sa Supreme Court. Yan po ang pinakatumpak na resolusyon. Hindi yung resolution na dito na lang. Alam niyo po, matagal ko nang pinupuna, hindi ko lang na voice out dahil nagdidiwang kayo na may nagresolution na house arrest na lang eh. Pero sa akin, kaartehan lang din yan. Total, pinag-uusapan natin yung kaartehan. No? Yan yung mga resolusyon ng mga pleaser. Piniplease niya yung mga Duterte. Thank you very much dito kay Arabiano na nagbigay sa atin ng 1999. SAR. Okay. Piniplease mo yung mga Duterte dahil gusto mong maiuwi si Tatay Digong house arrest. At the same time, piniplease mo rin yung mga nagpakulong sa kanya dahil hindi mo naman hinihiling na palayain. Kung hindi, hinihiling mo na aresto pa rin, pero dito na lang sa bahay niya. O di ba kaartehan lang din? Samantalang ito, honest to goodness resolution, kung magdedeklara kayo sa Senado, ideklara nyo na illegal. Ganon. Ideklarang illegal. Tapos, pangalawang resolution ni Marcoleta, pauwiin si Tatay Digong. May resolution ng Senado, pag inaprobahan po yan ng Senado, meron nang ipapasa si Kaufman na pinauuwi na ng Senado ng Pilipinas si Tatay Digong. Dahil illegal yung ginawa kay Tatay Digong. Mas powerful po yun kaysa yung dito na lang po namin ikukulong sa bahay na lang kasi matanda na. Hindi po yun eh. Katarungan ang gusto natin, deklara natin illegal. Huwag po tayong magmakaawa dahil po sa matanda na si Tatay Digong. Humingi tayo ng katarungan, hindi yung maawa naman kayo kasi matanda na yan. Uugod-ugod na, kinukulong nyo pa. Dito na lang namin ikukulong. Hindi po ganun. Mas maganda po. Ako, mas solve ako dun. Illegal yan, kaya umuwi na. Pinauuwi namin. Kinukuha na namin si Tatay Digong. Yung Senado ng Pilipinas. I-request namin sa ICC na illegal yung ginawa ng mga otoridad dito. Otoridad dito, hindi kayo ha. O kasi inuuto namin kayo pero wala talaga kayong jurisdiction. Pero illegal yung ginawa ng mga otoridad, therefore nire-request namin pauwiin nyo na yan. Ganun ang mga magresolusyon. Walang arte-arte, hindi yung mga kawawa naman yung mga nag-i-intern. Pinahirapan, walang sweldo, pasweldoin natin. Ang arte ng mga si Kiko, saluhin natin yung mga ulan para magamit natin. Ano mo sasaluhin yung ulan? Mga panukala yan, kala mo gagandang pakinggan eh. Sa Metro Manila, sasaluhin mo yung ulan? Paano mo sasaluhin yung ulan? Yung mga katarantaduan, yung mga wala magamit na magsasaka. Tagal mong senador, di mo natulungan yung mga magsaka. Tapos ngayon, ang arte nyo. Ang arte-arte nyo. Pag ako naging congressman, yan ang una kong bill eh. Bawal mag-inarte ang mga congressman at senador. Gumawa tayo ng batas, bawal ang maaarteng bill. Pag hindi feasible, wag niyong ipasa. Bigyan natin ng 1,000 na allowance sa mga estudyante. Putang 1,000 na allowance? Bilyon-bilyon nyo saan kukuha ng pera. Bahala na kayo, basta ako, nag-iinarte ako. Ngipin mo. Yung mga tao yan. Ang arte-arte nyo. Ang kate nyo na. Sa kaartehan, makakati kayo.
Ulan, wow, ulan. Saluhin natin ang ulan para magamit na magsaka. Ang gandang pakinggan no? Walang pinag-iba kay BBM Anyways, yan po. Yan ang magandang resolusyon. Ngayon, eto pa po. Batay po, binanatan din niyang pagbabudget. No? Alam nyo, kaya tayo lumulubog. Di ba napakasimple? May kasabihan po tayo di ba? Tayong mga Pilipino. Habang maiksi ang kumot, huwag ka na magkumot. Hindi, habang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot. Di ba? Bakit ka magbabudget ng labas sa kakayahan mo? Kumikita ka, eto lang. Parang pamilya po yan Yung padre de pamilya, kumikita ng, alimbawa, ang kinikita niya 30,000 a month. Dapat yung nagbabudget na misis, hindi niya i-exceed lahat ng pangangailangan pagkakasya niya sa 30,000. Etong gobyerno natin, buhat ng umupo, deficit budget. Wala naman tayong inaasahan. Di ba? Wala po tayong inaasahan na lalaki. Sa mga unang taong, okay lang kasi umiikot ako Di ba? Yan yung pinagmamalaki ni BBM Ikot siya ng ikot sa iba't ibang parte ng mundo para mag-attract siya ng foreign investors. 4 na taon na wala ka na-attract Ibig sabihin, dapat yung budget po ng Pilipinas, kung talagang wala naman pong kakayahan, i-adjust natin. Yung mga hindi na gano'ng importante, katulad ng 20 pesos na bigas, na wala naman po talagang katuturan yan, ayuda lang yan, angkatin nyo sa kaartehan, ang arte-arte nyo. Nabuisit sa kaarte. Bakit ako nakahid? Doon ako nabuisit Unang nag-inarte ng taon.